Narinig mo na ba ang kasabihang, kahit gaano ka kagaling, palaging may mas magaling pa sa'yo? Para kay Orhan, hindi lang ito kasabihan. Ito ang buong buhay niya. Isa siyang jack of all trades. Kayang matutunan ng halos lahat. Espada, magic, suporta, alam niya lahat. Pero kailanman, hindi siya naging pinakamahusay. Gaano man siya magsikap, palaging may isang taong mas malakas, mas mabilis, mas perpekto. At sa mundong ginagalawan niya, ang pagiging katamtaman ay katumbas ng pagiging walang silbi. Isang araw, habang tahimik siyang nagtatrabaho sa kanilang base, tinawag siya ng party leader. Isang simpleng tawag na mauuwi sa pinakamabigat na desisyon ng kanyang buhay. Pinatalsik siya sa hero party. Ipinaliwanag ni Oliver, ang leader at matalik niyang kaibigan mula pagkabata, na matagal na niyang binabaliwala ang katotohanan. Hindi na balanse ang kanilang lakas. Noon, pinili niyang manatili si Orhan sa tabi niya. Hindi dahil sa kakayahan, kundi dahil sa pagkakaibigan. Pero mayon, hindi na niya kayang ipagpatuloy. Mas masakit pa, hindi nag-atubiling magsalita ang dalawa pa nilang kasama. Tinawag siyang pabigat. Sinabing, mas magiging maayos ang party kung wala siya. At kahit hindi direktang sinabi ni Oliver, alam ni Orhan ang totoo. Naalala niya ang 8 taon nilang pinagsamahan, kung paano nila binuo ang party mula sa wala, kung paano silang sabay na umangat hanggang S-rank. Sila ang unang nakaabot sa ikasiyam na palapag ng Great Southern Dungeon. Mga alaala ng tagumpay, na mayon ay tila walang halaga. Ayon kay Oliver, mahalaga ang isang enchanter sa party. Pero sa isang joint trade, nakita niya ang isang support mage na mas mahusay kay Orhan. Mas malinis ang spells, mas eksakto ang timing, mas malakas ang epekto. At hindi ito may kakaila ni Orhan. Kahit gaano siya mag-practice, nanatiling katamtaman ng kanyang support magic. Dahil sa totoo lang, hindi naman iyon ang gusto niyang landas. Pangarap niyang maging swordsman. Ngunit isinantabi niya iyon para punan ang kakulangan ng party. Isang sakripisyong siya rin ang pinakamasakit na binayaran. At nang sabihin ni Oliver na may nahanap na silang kapalit, alam na ni Orhan. Wala na siyang dahilan para manatili. Tahimik siyang tumayo. Walang sigaw, walang pagtutuol. Habang papalabas, isang huling insulto ang ibinato sa kanya. Sapat daw siya para maging A-rank, pero hindi na bagay sa S-rank. Masakit, pero sa sandaling yon, may nagbago. Hindi galit, hindi lungkot, determinasyon. Nagpa siya si Orhan na mag-isa na lamang. Mag-isa niyang hinarap ang Southern Dungeon. Hindi para patunayan ng iba, kundi ang sarili niya. Ginamit niya ang espada, pinagsabay ang support magic, pinalakas ang katawan sa gitna ng laban. Mahirap ang timing, delikado ang bawat hakbang, pero sa sapat na ensayo, nagawa niyang mag-cast ng spells kahit nasa gitna ng labanan. At doon niya naramdaman, hindi siya walang silbi. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Sa teleportation crystal, may isang party na patakbong dumating. Mga sigaw, takot, kaguluhan. Inatake sila ng grupo ng mga orc. Habang tumatakas, iniwan nila ang isa nilang kasamahan, isang babae. Pinili nilang mabuhay, kapalit ang buhay ng iba. Hindi ito matanggap ni Orhan. Hinarap niya ang leader. Ininsulto ito sa pag-iwan ng sariling kaibigan. Nang subukan siyang suntukin ng isa, agad niya itong pinabagsak. At walang pag-aalinlangan, tumakbo siyang pabalik sa dungeon. Samantala, ang babaeng iniwan, napalilibutan na ng mga orc. Sinubukan niyang lumagay ng barrier, ngulit isa-isa itong nababasag. Luha ang tumulo sa kanyang mga mata. Ilang segundo na lang, tiyak na ang kanyang kamatayan. Hanggang sa isang wind spell ang sumabog. At doon siya lumitaw. Si Orhan. Sa harap ng takot at kawalan ng pag-asa, ang taong itinuring na walang silbi ang siyang naging tagapagligtas. Walang salitang binitawan. Diretso siyang sumugod. Sa gitna ng laban,
Pinaghalo niya ang espada at support magic. Inenchant ang kanyang sandata. Isa-isang pinabagsakang mga orc. Mas marami sila kaysa sa inaasahan. Pero sa antas ng kanyang kakayahan, madali lamang ito. Nang natapos ang lahat, tinignan niya ang babae. Ligtas na siya. Ngunit sa sobrang gulat, napahandusay ito sa lupa at humalgulab. Ipinakilala niya ang sarili. Sofia Clotel. Bilang pasasalamat, inimbitahan siya sa hapunan. Isang simpleng imbitasyon na magbubukas ng panibagong kapalaran. Sa restaurant, napansin ni Orhan ang crest sa kanyang balabal. Isang simbolong kilala sa buong kaharian. Silver Rabbits, isa sa pinakamalalakas na guild. At doon niya nakilala ang isang babae na agad siyang hinarap ng may galit. Selma Clotel, ang pinakamalakas na enchanter sa buong kontinente. Sa umpisa, akala ni Selma na may masamang balak si Orhan. Ngumit nang malaman niyang siyang nagligtas sa buhay ni Sofia, nagbago ang lahat. Humingi siya ng paumanhin at nag-alok ng trabaho. Isang teaching expedition, isang panibagong simula. Ngulit magalang niyang tinanggihan si Orhan. Ayaw na niyang maikulong muli bilang support mage lamang. Sa huli, pumayag siyang pag-isipan ito sa isang kondisyon. Lalaban siya gamit ang espada. Hindi na siya babalik sa kanyang dating kahon. Maaring nawala sa kanyang titulo ng bayani. Pero sa puso, bayani pa rin siya. At dito, nagsisimula ang kanyang tunay na kwento. Kung gusto mong malaman ang kasunod na mangyayari, panoorin ang mga video na lumalabas sa inyong mga screen at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na bahagi. Kung gusto mong malaman ang kasunod na mangyayari, panoorin ang mga video na lumalabas sa inyong mga screen at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na bahagi.